advantage ba yan sa Pilipinas o depende pa rin sa leader natin? Ay, sa tingin ko walang relasyon ng ating leader dito sa nanalo. Malaking problema yan sa kanila. Kasi unang-una, yung mga EDCA natin, pangalawa, yung pag-istasyon ng Typhoon missile sa atin, pangatlo, yung hindi naman tayo kasama sa kaguluhan sa China at Taiwan, pero ginagawa tayong launching pad. Hindi ko alam how he will be able to build that kind of relationship na meron si President Duterte. So, ating titingnan kung talagang sabi itong ating president pagdating sa foreign policy. Siguro ang similarities dun, gusto ng mga puti, strong-willed leader. Gusto nila yung masasandalan nila. Ang gusto nila yung nagtatrabaho para sa kanila. Gusto nila yung ekonomiya nila umayos. Kung titingnan mo, may similarities. Gusto nila na mag-improve yung buhay nila. So tingin ko yan very generic sa lahat ng bansa. Pero dahil may special relationship ang Pilipinas at ang Amerika, parating bubuksan yung estilo ni Trump at estilo ni Presidente Duterte. Tatandaan natin, they hit it off nung nagpunta si Trump dito. Itong si Donald Trump, dating Pangulo, parang ito na yung magiging do yung iba nag-declare na, yung iba inaantay pa lang talaga yung pinal. Pero kung makikita mo naman itong mga resulta, si dating US President Trump ang nanalo dito sa halalan sa US. Anong masasabi niyo rito po? Well, sa tingin ko itong mga kampanya sa Amerika, pinanunood dyan globally kasi yung bagong strategies na ginagawa, yung pagka-craft ng messaging, yung yung ekonomiya kasi ng Amerika meron ring problema. Sa tingin ko, itong taong ito, si President Trump, um, talagang ini-offer niya ang kanyang buhay. Kasi ilang beses ba namang nasa-assassinate? Siya yung kandidatong hindi naman kailangan tumakbo dahil made na siya. Pero dahil ang parating na sinasabi, titigil ang gera, ibabalik ko ang mga Amerikano sa Amerika, aayusin natin ang ekonomiya. Sa tingin ko yun, nagre-resonate sa mga botante sa Amerika na kailangan talaga maayos yung ekonomiya nila, masettle yung border issues nila, at saka talagang nararamdaman mo ang Amerika nasa transition niya eh. Kaya napakahalaga, nandiyan ang BRICS. So napakahalaga na may uupo doon na talagang sa tingin ko ang nais nila ay strong leader. Ang nais ng mga Amerikano yung bibigyan ng consideration sila muna bago ang ibang bansa. Opo. Yung ah, resulta ng halalan dito po sa Estados Unidos, may ko-consider bang protest vote din? Kasi parang hindi sila naging satisfied sa Biden administration siguro, kaya pinili nila muli itong dati na nilang pinili na hindi binoto sa prior na term agad. Yung 2020. Oo, tama ka Admar, no? Kasi kung titingnan natin, yung Democrats, nung sila ang nagro-rule, parang may issue na kay Biden, no? In fact, kailangan nilang magpalit midway in the process at kaya si Vice President Harris ang napagbigyan na siya na ang magtuloy ng supposedly re-election effort ni President Biden. Kailangan nilang gawin yon kasi at that point, all surveys were pointing to a potential loss. So, strategic yung pagpapalit. Pero dahil gipit na ang oras, walang deep search na nangyari. Parang ang ginawa na lang, automatic siya na lang kasi siya ang current vice president. So makikita natin, napakahirap yung kampanya na ginawa ni
Vice President Harris, simply because hindi naman siya kilala as the leader, no? Hindi rin siya ganong kakilala kung paano siya nagsimula bilang prosecutor, tapos lumabas yung maraming issues na kanyang dinesisyonan nung siya ay nasa California. So yung mga yan, pulled down Vice President Harris. At the same time, alam mo, Admar, ang na-shock ako, grabe yung get out the vote na ginawa nila. Alam naman natin sa Amerika, hindi naman holiday ang eleksyon, napakababa ang turnout. Ito is one of the, if not the historic, no, turnout sa ground. Nakikita natin, yan, napakahaba ang pila, tapos parating sinasabi ni candidate Trump na stay in line, wait, and vote. So makikita mo, parang yung turnout define them. Ang uniqueness ng Amerika lang, merong ilang estado na on the day itself ng election, doon ka pala magre-register. Pangalawa, meron silang tinatawag na early voting, no? In fact, bago pa yung November 5, around 50% already cast their vote through mail. So makikita natin, yan yung mga huli, no? So yung turnout the vote, meron kasi tinatawag na battleground states eh. At saka yung parating naririnig natin, will the blue wall collapse? Nakita natin sa Pennsylvania, isa sa mga swing state, naging pula. So itong election na to, alam mo, historical kasi nanalo si Trump, control the Republicans ang House. Traditionally naman, ganun ang nangyayari. Pero sa Senado, control ng Republicans. Tapos mas maraming governors ang nanalo na Republicans. So talagang pulang-pula yung mapa. Ako matuturing ko yun as a protest vote of the Biden years and probably the years of Obama. Kasi hindi naman lalabas yung mga tao dyan pag talagang hindi na umabot sa sukdulan siguro yung problema ang kinakaharap nila. Kasi kung wala silang problema at nabanggit mo nga, hindi naman holiday, minsan wala ka na lang pake, 'di ba? Pero dahil siguro na hindi na nila matiis at bakit ganito, 4 na taon ganito yung nangyayari, kaya lumabas sila at inexpress yung kanilang disappointment siguro or gusto nila ng pagbabago, considering na itong si Trump ay isa sa mga kontrobersyal niya, 'di ba? Yung sa immigration niya ng mga yung sa galing sa ibang bansa, sa kabila nito na mga pronouncement, malakas pa rin yung suporta sa kanya, kahit na for America lang siya, America first. Pero yung mga ibang mga lahi na naging American citizen or yung mga migrants, 'di ba, nung unang parte. Alam mo, Admar, ang si Trump kasi kung titingnan mo ideologically, negosyante ang isip niyan. Hindi siya for big government. Ang katulad ni Trump, ang gusto niya small government, and then allow the private sector to be the engine, allow the private sector to grow, and if the private sector will be able to grow, then there will be jobs, there will be less inflation, there will be a good economy. So sa tingin ko yun ang tinitingnan ng mga Amerikano ngayon, na gusto nila ng strong leader. Oo, minsan may pagka bardagol rin itong si President Trump, pero yun ang napapanahon sa kanila. Alam mo, maganda rin tingnan dyan yung global influence, kasi sinabi niya immediately pag upo ko, kakausapin ko ang Russia, kakausapin ko ang China. So yung makikita mong defense establishment sa Amerika, mukhang magkakaroon sila ng problema with Trump. Ang kagandahan pang isa na andyan si Robert Kennedy na nababalita, na binalita ng aking mga kaibigan, kinukonsider sa cabinet niya. Ang number one issue niyan is health. Imagine mo kung nagkaroon ng health reform. So malalaking bagay ito. And nakita mo rin po ba yung matinding epekto lalo na dito sa naging giyera sa Ukraine, sa Middle East, para mag-shift yung pag-iisip ng mga tao, lalo na yung mga taga doon na naging American citizens na rin, na marami din yun sa Amerika,
dahil hindi napigilan at nakisawsaw pa talaga itong Amerika na alam naman natin nakaapekto ito sa ekonomiya sa buong mundo, itong sigalot sa Russia, Ukraine, pati na rin dyan sa Israel at sa mga karatig lugar. Ang Akbar, ang challenge nga dito sa 47 President ng Estados Unidos ay yung dalawang binanggit mo, anong gagawin sa Ukraine, anong gagawin sa Israel. To a certain degree, siyempre kailangan masettle yung Middle East issue kasi ang tagal na yan. On the part of our continent sa Asia, of course, he has to deal with China. So makikita natin anong pagbabago sa foreign policy. Definitely magkakaroon ng pagbabago. At yung pagbabago ba doon to the interest of the US o magkakaroon ng hindi siya mahilig ng bilateral at multilateral. So essentially ito relationship ang dahil negosyante, ang relationship napakahalaga sa kanya. So makikita natin sa mga susunod na araw kung sinong maa-appoint na ambassador doon sa mga lugar na yun, kung tatawagan siya. Siyempre, pag nagkaroon na ng declaration, babaha ang tawag ng mga leader kay President Trump. At doon natin makikita na yung mga issues na mapapag-usapan ay talagang dahil confrontationalist nga at gusto alam mo, yung frame of mind ni Trump kasi nagmamadali eh. Gusto ko ito. Siya yung nagsasabi. So sa tingin ko talaga magkakaroon ng pagbabago sa public diplomacy. Yung sa Prof, yung maraming history din na nagawa si dating President Trump, lalo na doon sa yung sinubukan niya, 'di ba, na pagbatiin yung South and North, 'di ba? Nagkaroon ng usapan din 'yon. Pumunta pa siya doon. Marami siyang mga efforts na first time. Nagkaroon din siya ng pagkikita kay Nokor leader at itong sa Russia din. So kumbaga parang friends to all siya na makabubuti sa atin sa buong mundo, kumbaga. Oo. Masasabi mo siyang he thinks outside the box. Kasi nga, again, babalik tayo dun sa ano ba yung core ni Trump, negosyante. So, he would want to have a lot of win-win situations. He would want to break negotiations and make sure that he has the upper hand para maayos niya yung bansa niya. Tandaan mo, 4 na taon lang ito. So, apart from that is the political development of the Republican Party. Hindi naman siya kaagad sinuportahan ng mga Republicans. In fact, sabi niya, kung ayaw niyo sa akin, di bahala kayo. So, dito natin nakikita, will he build the Republican Party? Will he build a strong, at tatandaan natin, sa Estados Unidos, ang boto sa presidente, boto sa vice-presidente. You have a very young vice president of President Trump. Ano yung magiging role niya? Bibigyan ba yun ng mas malawak na role kaysa dun sa vice president niya nung first term niya? So marami tayong titingnan at saka yung interplay talaga na first time na nakita ko na Republican ang lahat na nanalo. So yun ang sabi ko, ang conservatism mukhang buhay sa Amerika, no? At makikita natin na yung conservatism na yun will solely take care of yung mantra, make America great again. But if you look at it, yung pag-rise ng China, pag-iiba ng geopolitics, maganda rin na merong Trump na nandyan dahil alam mo, right off, ayaw niya ng gera, ayaw na ng gulo. Advantage ba yan sa Pilipinas o depende pa rin sa leader natin? Ay, sa tingin ko walang relasyon ng ating leader dito sa nanalo. Malaking problema yan sa kanila. Kasi unang-una, yung mga EDCA natin, pangalawa, yung pag-istasyon ng Typhoon missile sa atin, pangatlo, yung hindi naman tayo kasama sa kaguluhan sa China at Taiwan, pero ginagawa tayong launching pad. Hindi ko alam how he will be able to build that kind of relationship na meron
si President Duterte. So, ating titingnan kung talagang sabi itong ating president pagdating sa foreign policy. Mhm. Siguro dito naman sa ating halalan, mayroon bang epekto ang mga pipiliin ng mga botante dito sa pangyayari sa US elections? Siguro ang similarities doon, gusto ng mga puti, strong-willed leader. Gusto Mm. nila yung masasandalan nila. Ang gusto nila yung nagtatrabaho para sa kanila. Gusto nila yung ekonomiya nila umayos. Kung titingnan mo, may similarities. Ah, gusto nila na mag-improve yung buhay nila. Mm. So tingin ko yan very generic sa lahat ng bansa. Pero dahil may special relationship ang Pilipinas at ang Amerika, um, parating bubuksan at bubuksan ah, yung estilo ni Trump at estilo ni Presidente Duterte. Tatandaan natin, they hit it off nung nagpunta si Trump dito, nung ASEAN, at mukhang telephone buddy sila. No? Mm. Yung pag sinasabi ko, tingnan natin kung how savvy the president is. Kasi kung hindi ka nakakatawag sa leader ng iba, magkakaroon tayo ng problema doon. Kasi ngayon, ang geopolitics is really very relational. Mhm. So kumbaga, lalo na sa darating din na 2028 elections, and also siguro 2025, maaari din na maging protest vote din ito dahil mismo nga yung isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa lumabas at i-voice out sa pamamagitan ng pagboto yung kanilang desisyon na parang oy magbago na tayo, dapat magbago na kasi walang pagbabago sa atin, mas lumala pa yung ating pamumuhay, na maaring ganito rin yung Oh, nangyayari sa ating bansa. Admar, hindi lang siguro maaari, baka yan talaga ang direksyon kasi um, maraming pinag-aaralan anong ginawa ni Trump. Anong ginawa nila sa conversion. Tatandaan natin on two, may dalawang may dalawang prediction, forecast rather, ng surveys. I-increase mo lang by 2% yung suporta sa babae at i-increase mo by 6% yung suporta ng 18 to 29. Those two were the key indicators for his victory. And then second and third is they used the professional people to do conversion on the ground. Hindi volunteers, hindi both camps naman yon. Hindi volunteers, hindi campaigners, but really professional people who were using data to understand where are we going to increase by 1%, by 2% points yung suporta. At kung dun sa swing or battleground state, paano natin makakapture ito? Tatandaan natin, ang Pennsylvania was one of the strong state that is trying to protect the blue wall. But when it became pink and then red, that caused the whole blue wall to disintegrate. So, again, pabalik-balik akong sinasabi, ang election is really a ground war. Oo, may air, may digital, pero ang conversion nasa ground. So, pag lumabas ang tao, barometro yon. Pag humaba ang pila, barometro yon. Kung hanggang ngayon nag-uusap sa binoto nila, barometro yon. So, kailangan maintindihan ng mga politiko, kailan merong hangin na nagbabago sa terrain. Ganyan din ang mangyayari sa atin. Mm. Prof, siguro bilang panghuli na lang na topic, mapaghiganti ba ito si Trump? Alam mo naman na maraming mga ganap sa kanya na siguro alam mo naman natin para kagaya din dito sa Pilipinas biglang dumarami yung mga kaso lalo na pag alam mo na ito yung magiging katunggali mo sa halalan. Ay nakikita mo ba na may rest back din itong si Trump at nanginginig na yung mga nasa likod ng mga na yun? Alam mo, kung titingnan mo, bumasok siya talaga sa eye of the needle, no? May kinaso, may kung ano-ano yung tinapon sa kanya. Pero makikita mo yung maling pagbasa na pag ginigipit mo ang isang politiko, ang tingin ng karamihan, babaliktad at makikita yung kasamaan. Pero dito, simple lang ang mensahe niya eh. Let's make our country great again.
So hindi niya pinatulan yung mga issues. Ngayon, babalkan ba niya? Ah, competitive itong si President Trump. Nakita natin kung paano siya mag-seal ng deals, no, sa business. So, sa tingin ko maraming kailangang ayusin ang Democrats for them to be competitive in the ang next election cycle nila is 2026. Every 2 years kasi yan. And then yung sa presidente sa 2028. So, napakahalaga na makita natin at masundan dahil makikita mo para siyang hangin na sa tingin ko maaapektuhan rin tayo dahil yung protest vote, hindi mo alam kung saan yan papalo.